samahan mo. Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras mga kasama, alas 6:02. Tatak RMN. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na diretsahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN. Radio mo nationwide. Mga kasama, umaga ng Miyerkules, 29, sa buwan ng Hulyo 2026. Welcome sa ating programa, Straight to the point. Straight to the Point. Hanggang alas 7 ng morning, magkakarinigan tayo. Siyempre, tulad ng dati, pag-uusapan natin mga napapanahong usapin, balita, mga kaganapan na dapat ninyong malaman. Straight to the point. Mga nangyari po sa nakalipas na 24 oras. Ating programa live na po napapakinggan dito po sa DXMY 90.9 FM sa Cotabato City. Straight to the point. DXMY 90.9 FM sa Cotabato City, mga kasama. Straight to the point. Magandang morning, Radyo Manabs. Maganda morning, Sir Erwin, Mapia Mapita, mga kasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakalive na rin po ang ating programa sa ating Facebook page, DXMY 90.9 Cotabato, DXMY 90.9 Cotabato. Kaya paki-like, share, and follow din po mga kasama para lagi kayong updated sa lahat ng mga kaganapan. Samantala sa ating pong text hotline, 0950-032-7332, 0950-032-7332. Weather report. Mga kasama, sa kalagayan po muna ng panahon, base po sa pagtayaw ng pag-asa, mayroon pong binabantayang low pressure area mga kasama. At base po sa pag-asa, tinatayang ito na sabing low pressure area ay nasa karagatan pa ng Rapu-Rapu, Albay. Ang bahagi ng Mindanao ngayong araw mga kasama ay magiging bahagyang maulap hanggang sa magiging maulap yung paparin na meron hong isolated rain showers at thunderstorm. Weather. Ito'y dulot ng umiral na localized thunderstorm. Posible pa rin po yung flash flood o landslide sa mga panahong makakaranas ho ng malakas na buhos ng mga pag-ulan. Sa kabilang banda mga kasama, sa temperatura naman natin sa pagitan ho ng 32 degrees Celsius hanggang 23 degrees Celsius. Sa Cotabato ho mga kasama, abot ho ng 31 degrees Celsius. Sumikat naman ang araw kanina 5:36 at nalulubog naman sa Bangsamoro Region mamaya 6:03 ng gabi. Weather report. Straight to the point. Mga kasama sa uli, good morning. Straight to the point. Umaga ng Miyerkules, 29 na sa buwan ng Straight. July 2026. Straight. Last 3 days na lang, Radyo Manabs. Straight to the
point. At kampanya na rin. As a Straight. Friday. Oh, Mag-start na. simula na yung kampanya. Straight. To the Iikot na point. sila mga kasama sa buong Barm Region. Straight. To the point. And after that, papasok na ho tayo sa Agosto. Isang buwan na lang. Then after that ay bare months. Months na. Talagang bilis ng panahon na. Tuloy, pagka binabanggit na kasamang Sir Erwin yung Bermans, namimiss natin yung ano ba ito? Ano ba nasa isip? Outing ng team. Oo. Yan kasi parating, yan na yung ano nakasanayan ko dito sa DXMO Every time na pumapasok na yung Bermans, napipicture out na natin kung saan namang lugar na tayo To the magpapa-anin. point. Kasi yan yung hilig ng DXMO Oo ba? kumbaga sa dami-dami ng mga trabaho, kinakailangan pa rin linisin yung ating kaisipan, i-relax. Hindi naman pwedeng buong taon trabaho na lang. Meron ding time para sa mag-unwind. Sabi nga. Kaya Straight. To the point. yan yung sinasabi mga kasama na kapit lang. Malapit na malapit na. Straight. To the point. Ang daming mga usapin, daming mga balita kaginawan bago sa mga lokal na usapin, Radyo Manabs. Ito muna, pasadahan natin ito sa usaping pambansa tayo. Straight. To the point. Ipinag-utos na ng Ombudsman mga kasama yung pagsasampa ng kaso laban dito sa dating Speaker Straight. Martin Romualdez, Radyo Manabs. Straight. At sagutin sa loob ng 15 araw yung mga aligasyon kaugnay sa pagkakasangkot dito sa flood control scandal mga kasama. Straight. To the point. Ito yung inanunsyo kahapon mga kasama ng Ombudsman kasunod nung naging pahig din ng Pangulo nung sona niya nung Lunes. Diba? Niwinabanggit ng Pangulo. Na kanyang ikinalulungkot dahil dawit itong kanyang pinsan sa maanumalyang flood control. Binabanggit niya, hindi ako Pangulo ng Straight. Aking pamilya, hindi rin ako pangulo ng aking mga kaibigan, kundi pangulo ako ng ating bansa. To the point. At kasunod nga ng SONA yung pag-anunsyo ng Ombudsman na mayroon na, naghain na sila o inihanda na yung paghain na ng kaso. May kautosan na para kasuhan itong sa former Speaker Romualdez mga kasama. Straight. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, Straight. na yung kautusan sa pamagitan ng preliminary investigation team o gagawin mga kasama, ano, To the point. meron pong 15 araw pagkatanggap nito ng nasabing o ito Radyo Manabs ay kanyang isusumiti yung kanyang counter affidavit, ano, and then right after that binabanggit ni Clavano Straight. To the point. na yung kaso ay isusumiti for resolution once lahat ng partido Straight. To the point. ay nakapagsumiti na ho ng kanilang affidavits mga kasama. Straight. To the point. Then binabanggit pa ng Ombudsman, sabi nito, free to carry out its constitutional mandate. Ba, ito yung binabanggit ng Ombudsman. Straight. To the point. Kanilang ipapatupad yung kanilang mandato mga kasama. Ano? Laban dito nga sa inaakusang speaker, dating speaker ng ating bansa. Straight. To the point. Ano kaya ang reaction po ninyo mga kasama dito po sa nasabing pahayag ng Ombudsman? Straight. To the point. Samantala, kahapon mga kasama ay muli na bumalik naman sa kanilang sesyon ang Senado. Oo. Straight. Pero nung nagbibigay ng kontra Sona speech si Ano dating Senate President Alan Peter Cayetano, Ano nangyari? nagsi-walk out daw kasamang Sir Erwin yung nasa majority. Ba? At kahapon din sa panayam kay Senator Raffy Tulfo, Sabi niya, umano'y pinipigilan ng minority ngayon na buksan naman muli yung usaping flood control. Straight. To the point. Ano ba talagang nangyayari? Straight. To the point. Straight. Lah. Straight. To the point. And kahapon din kasamang Sir Erwin, si Pangulong BBM pala, PBBM, nasa Davao sa Kalinan. Straight. Parang tingnan yung sinasabing
suriin yung pabahay, yung 4PH, yung ano bang tinawag dito ng 4PH na ito. Pero Straight to the point. sinuri niya kasamang Sir Erwin, particular sa may Barangay Riverside, Kalinan District, Davao City. Straight to the Ano point. yung binaha? Hindi naman din. Dito, hindi. Kasi yung binaha si General Torre. Torre yung Yung area niya. nagtatanong Straight to the point. Yung kung lugar, bakit. yung lugar na nabaha sa Davao. Ipapababa niya ngayong linggo rin si DPWH sa Secretary Vince Dizon parang alamin yung pangyaring pagbaha dyan sa may Ulas o sa may Bangkal, Davao City. To the point. And then si General Torre naman kasamang Sir Erwin, dahil nga sa kanyang pagpunta dito, parang hinikayat ng umano'y mga taga Davao na tumakbo na lang Ano, walang ng, presidente? ng mayor sa Davao Mayor. City Mayor. para pigilan yung baha. Oh. Ay na lang. Anyway, Straight to the point. dito sa ating lokalidad mga kasama, ang daming mga development in Radyo 1M sa nakalipas na 24 oras. Straight to the point. Straight to the Daming update sa nakalipas na 24 oras mga kasama. Tuloy-tuloy itong mga drug operation Radyo 1M ng ating PNP ha. straight. Ilang araw nito sunod-sunod yung mga operasyon, mga matagumpay nilang mga drug operation mga kasama. Kagabi kasamang Sir Erwin, tatlo yung nahuli ng ating Cotabato City Police Office. Isa dyan sa may Old Market na runner. And dalawa naman dito banda sa may Mother Barangay Tamuntaka. O sa may Tamuntaka 1 drug operation. And siyempre, speaking of Cotabato City Police Office, congratulations nga pala sa lahat ng mga newly promote. Uy! Ang hepe ng Police Station 4, si Police Captain na ngayon ay Police Major Wow, congratulations. Eduardo Malikder. Uy! Congratulations, sir. Ang first, Battalion Commander. Congratulations, classmate. Classmate ang Battalion Commander naman ng sa area pa rin ng CMFC, si Police Captain na ngayon ay Police Major Sinswat. Promoted din siya. Major na. Major na siya. Opo. And then sa Marindigao MPS naman, si Ma'am Vilma. Si Ma'am Vilma Dimaraw. Ngayon ay Police Major na. Wow, congratulations ha. Ang dami, ang sabi nga nila kasamang Sir Erwin, sa taon na ito, kokonti lamang yung mga promoted na mga PNP official. Dahil nga sa yung quota, kokonti lang. Pero sa darating na 2028 and 2029, Next year. maraming ho mga kasama yung pumapopromote from Police Captain, Police Major, Police Lieutenant Colonel at Police Colonel. Yun. Dami sila. Congratulations sa inyo ha. Mabuhay kayo. Straight to the point. Then isa rin sa mga nag-aantay ng promotion na Jumarad, Straight. Saan sir? yung promise ni PBBM sa kanyang zona para sa mga teachers. Ay, oo. From Sabi Teacher niya, 1. sabi niya, Straight. ayaw niyang yung mga teacher ay mag-retire na hanggang teacher 1 lang. Straight. Gusto niya magkaroon, ma-upgrade yung kanilang position. Straight to the point. Straight. Yung hinihiling at inaasahan ng mga kaguruan natin Radyo Manem. Straight. Dito sa atin, sana yung binabanggit kasi nung last na hearing, maliban nun sa usapin ng Teacher 1, na nag-retire ng Teacher 1, yung binabanggit na nag-retire na lamang as volunteer teacher, wala pang item. Straight. Sana matugunan din ho yan mga kasama. Kasi ayon sa konstitusyon ng mga kasama, napakalaga itong usaping edukasyon. Lalong-lalo na sa ating mga guro. Kaya nga, Straight. pag ikaw yung guro, magre-retiro ka na lang, hindi man lang na-upgrade yung position, parang nakaka-low moral yun. Hindi lang parang, talagang nakaka-low moral. Straight to the point. Sige, lipat tayo ng paksa kahapon. Diyan sa bahagi ng Dato Linsinso at Maguindanao del Norte, habang papalabas tayo ng lungsod Radyo Maneb, Straight to the ay ating nadaanan yung nangyaring insidente ng sunog. straight to the point. Nakita ko doon, ilan doon sa mga nasunog, yung mga money remittance center. Buti na lamang Isa, dalawa, tatlo ata, o apat. puruan ba? Oo, may napuruhan. Na
Straight. tawag ito, mga money remittance center, mga kasama. Straight. Maki-update tayo anong status sa investigation. Ano ba, paano ba nagsimula yung insidente ng sunog, mga kasama? Straight. Ano, dyan sa harap ng entrance ng Marian Hills Memorial Cemetery. Straight. To the point. Dyan sa Crossing Brose, mga kasama yung insidente ng, o harap ng Crossing Brose pala. Hindi ko lang ma-establish kung yan ba Barangay Tamuntaka o Barangay Kapiton. Sige, linawin natin yan, Rajmanan. Nasa linya mga kasama ang Deputy Fire Station Commander ng Bureau of Fire Protection, DOS, si Senior Fire Officer 3, Anwar Kasan. Magandang morning po, Sir Kasan, sa DXMY po. Kasama si Manager Sir Erwin Kabilbigan at Eb Sabang po. Good morning po. Morning po, sir. Yes sir, good morning po sa lahat po ng nakikinig ngayon. Magandang umaga po, lalo lang po kayong dalawa po sir. Magandang umaga po. Opo. Any development po sa ginawang investigation po ninyo sa nangyaring sunog dyan o sa may... Yun nga, iklaro lang po kung area ba ito ng Tamuntaka o ng Upper Capiton, Sir Kasan. Yes sir, kahapon lang nangyari ito, no? Nakatanggap kami ng tawag regarding sa fire incident na sa barangay Tamuntaka, Crossing Brose. Ito ay 8 establishment po ang natupok ng apoy. Maliban sa isa na slightly burn lang po. Mga anong oras ho ba nangyari yung sunog, sir? At anong oras din po natanggap ng Bureau of Fire Protection yung pong tawag para makapag-responde? Yung oras po ng tawag is 10:23 ng umaga at 4 minutes po nandun na po kami. Natapos po ito ng 11:12 po ng umaga po ang fire po niya. Paano ba nangyari, sir, at nagganito sa na-upload doon ng DXMY? Mga remittance o yung nasunog ho dito? Yes sir, no? Apat doon sa remittance po natin, nasali po doon sa nasunog sa 8 na establishment. Ang according doon sa kwento ng dalawang stall, doon sa pet clinic at saka doon sa kay Musay RTW, yung dalawang bantay doon, no? Pag-i-interview namin sa kanila, is bigla na lang doon lumabas yung makapal na usok sa likod ng tindahan nila. Both side kasi ito sa hindi natin malaman kung saan talaga doon sa dalawa na nag-start yung apoy. At bigla itong lumakas habang binamantay ng dalawa at saka ito'y mabilis itong pumalag po sa establishment po. Yeah. Sir, good morning. Yung binabanggit nyo, sa likod nagsimula, di ma-establish kung kaninong pwesto. Ano ng mga pwesto ito again, sir? Yes sir, yung dalawa, ikuan nila sa amin na basta lumabas na lang yung makapal na usok sa likod ng store nila, no? Yung sa may FMR clinic po at saka yung sa RPW, sir. Ano yun? RPW? Yes sir, RPW po. RTW. Ito yung pangalan ho ng establishment. Yes sir, Musay RPW. To tindahan ng mga damit and iba pang mga gamit, sir. Yes sir, yung sa kabila naman na tabi niya is yung clinic po ng mga pusa, yung aso, yung dinadala niya yung pet clinic po. Okay, so sa kanila sa likod ng kanilang stall nagsimula yung sunog. Yung area sa likod, sir, closed area na ho ito? Actually sir, yung sa likod nila sir is may dekad na dalawa na dekad. Yung isa doon kay sa RTW is meron pa siyang nakaparking na minivan at ito'y nasali rin, no? Nasali rin sa nasunog. At doon naman sa kabila, meron din silang space doon. Kaya doon talaga nag-start kasi according sa dalawang bantay, doon nila nakikita yung usok na malakas at papunta na po sa establishment nila. Yung binabanggit yung vacant space o vacant establishment po? O vacant stall? Kung yun sa sir, parang sa likod sa race parkingan nila. Space nila doon sa likod. Okay, so doon ho nanggaling, ano po yung posibleng pinagsimulan ho ng apoy, sir?
Allegedly, no, nung nagtanong-tanong kami doon sa likod, is nakikita nila yung makapal na usok doon sa mga kisame sa likod. Ang usok na makapal, sir. Po. Sa pagtaya naman po, sir, nasa magkano ba yung danyo so dito? Since na maraming stall po o maraming kabayan din po yung nadamay dito sa nangyaring sunog na ito. Estimated damage namin doon sa structure, sir, is umabot po tayo ng 600,000 po. 600,000, sir? Ganun kalaki kagad yung naabot to ng danyo so? Yes, sir. Yes, sir. Opo. Sir, may pahirapan din po ba sa pagpasok ng BFP sa sunog? Actually, hindi man din kasi, sir, na nasa gilid lang siya ng National Highway. Maganda yung pwesto natin. Kaya hindi na po naabot yung mga karatig na mga establishment. Pati yung sa barracks po ng Philippine Marines kasi katabi rin niya. Kaya madali rin po naapula agad. Opo. Sir, ito naman po yung babahala, lalong-lalo la, yung pong mga nakapagsangla dahil nga sa meron po mga remittance doon na nadamay ho. Sa pag-iimbestiga po ba ninyo, may mga nadamay po bang mga pera na nasunog o kaya naman yung mga alahas na mga naisangla? Noong una, nagtanong-tanong kami regarding doon sa mga pera at saka sa halahas. Ang sagot naman nila sa amin is ang nasunog lang talaga ay yung mga dokumento, yung mga papeles, yung mga papel doon po sa loob ng kanilang tindahan. Kasi nakaprepare naman po sila kasi matagal pa yung sa kanilang areas na sa 2 stall pa nasusunog, kaya nalaman nila agad. Opo. So, ibig sabihin safe yung mga pera at alahas doon po sa remittance? So far, sir, wala pa pong sila nasubmit. I-favor po na anong update doon. Pero sa unang kwento nila, sir, is wala pa pong nasunog na na-declare sila. Opo. Magtatapos na ang buwan ng July, sir. Ito ba yung unang insidente ng nangyaring sunog dyan po sa may Dato Odin Sinsuat? Yes po, unang sunog po itong month po ng July po. Opo. Sir, balikan ko sa binabay nyo, nanggaling, napansin, may nakikita na yung usok nanggaling ho sa kisame. Ano may yung mga posibilidad po nakikita ho ng Bureau of Fire Protection dito? If ever po na ganun po yung allegedly, no, nakita ng mga witness natin, no, possible po ito po nasa electrical po. Electrical. Okay. Yung mga establishment, Yes, po. opo, balikan ko sa yung mga establishmentong nasunog. Una yung Animal Clinic, then yung Musay RTW. Ano pa yung mga katabi? Yes, sir. Ang unang slightly na burn po nung sa front lang siya naabutan natin is yung JB Printing Shop. Sumusunod po yung Pet Clinic. And then yung Musay RTW, RD Pawn Shop, Palawan Pawn Shop, Western Union, M. Lueller, and Cebuana Lueller. Okay. So, alin dito yung nagtamo ng major damages at alin dito yung nagtamo ng slight na mga damages po, sir? Yung slightly lang na damage, sir, yung sa may unang building, yung JB Printing Shop. Okay. Ang major talaga na totally rest to the ground talaga na nasunog yung magkatabi na Pet Clinic at saka yung Musay RTW. Okay. Yung mga remittance center slightly or hindi naman ganun ka-major yung mga pinsala? Actually nasunog din sila, sir, pero hindi sila rest to the ground, no. Lahat ng mga kisame nila talagang kinain talaga ng apoy. Pero hindi po sila na rest to the ground po na as in po na bumagsak talaga yung building. I see, okay. Anong oras, sir, yung report ng simula ho ng sunog and anong oras nangyari yung natapos yung firefighting? Yung reported po sa amin is 10:23 ng umaga. Ang fire out namin is 11:12 ng umaga rin. 11:12. Okay, sige po. With this, ano po yung mensahe po na nais po yung iparating sa ating po mga kababayan nakikinig ho ngayon dyan ho sa bayan ho ng Dato Odin Sinsuat? Yes, sir, no. Magandang umaga pa rin sa ating mga kababayan.
sa aming Municipal Fire Marshal, Fire Inspector Oscillator Clarino, no? Palagi niyang pinapaalala na kapag may sunog, huwag po tayo magpanik, tumawag agad at huwag po natin unahin yung magla-live po tayo sa social media. Meron po kaming hotline number. Binigay naman po namin lahat sa inyo yung hotline number, lalong-lalo sa itong involved po na 8 establishment. Pero ito yung masakit kasi ang nakapagtawag pa po sa amin ay kasamaan din namin na bumbero. Siya po yung first caller po talaga na tumawag sa amin papuntang Cotabato City. Kung ang rason po ninyo is wala po kayong load, kaya hindi po kayo nakakatawag, meron na po tayong 911 na ito po, wala po tayong load po ay pwede po ninyong i-inform agad ang 911 at sila po ang tatawag po sa amin. Sir, yung sa 911, sir, mabilis po talaga, kahit walang load, yun ang gusto natin klaro, kahit walang load, pwede pong makatawag. Yes po, kasi emergency hotline po yan siya na binuo po ng DFP po sa lahat po nationwide na bawat region na Region 1 to hanggang BARM, ang BARM po ay meron na po tayong sariling 911 at makakasagot po ito siya sa fire incident po kung tawag kung kahit saan po kayo na location po. Opo. Sir, for example, ganito po sa amin, dito po sa Cotabato City, yung unang nakatanggap ng ulat na may nasusunog dyan sa area po ninyo, sa DUS, and then tatawag kami direkta sa 911, direkta rin po na mag-aabot yung pagpaparesponde sa inyo pong tanggapan. Yes po, no? Meron po nakasay na 24/7. May duty po tayo doon kahit anong oras, kahit gabi, umaga, kahit anong sakuna, pwede po natin i-report po. Basta nasasakop pa rin po ng DFP BARM, meron tayong duty po na 24 hours po. Malinaw po, sir. Baka, ayun po, wala na po kaming katanungan. Malinaw po yung pagpapaliwanag dito po sa nangyaring insidente dyan sa DUS. Salamat po, sir. Salamat po ng Yes, marami. sir. Yes, sir. Thank you rin po sa inyong oras at pagbibigay po sa amin ng panahon po. Marami pong salamat po, sir. Salamat po ng marami. Lahat ng tanong, straight to the point. Makakasama si Senior Fire Officer 3 Anwar Kasan, Deputy Fire Station Commander ng BFP DUS. So 8 establishment yung affected, pero 2 yung nagtamo ng talagang major na damage. To the point. Yung iba ay mayroon man pero hindi naman raised to the ground. Straight. Doon sa mga nagtatanong kahapon, since kahapon, paano yung mga sangla, alahas na sangla, Straight. base po sa Bureau of Fire Protection, sa report rin po ng mga owner, yung management ng RD, Palawan, Western Union, Imluilier, and Cebuana, ay hindi naman daw nasunog mga kasama. Dokumento lang yung mga nadamay doon. Dahil nung nagkaroon na ng unang insidente dun sa 2 stall, mabilis silang nakagawa ng kinakaulo, mga proper na mga hakbang radyo manay. Pero mabuti na lamang kasamang Sir Erwin dahil yun nga, binabanggit ni Sir Kasan na kasama rin nila sa trabaho yung nakatawag pa ng Yun na nga. responde. May nakita na tayo mga nag-live doon kahapon. Before Kaya pa man dumating ang team ng DXMY, sabi nila tumawag. Samantalang siya nag-live. Bakit kaya kung putulin mo na yung live, itawag mo na bago mag-live? Yung tandaan ninyo pag nasa area ng BARM, 911. Mabilis daw yan, kahit walang load. Sabihin nyo lang yung exact area, saan yung insidente ng sunog para makapag-responde ka agad yung ating mga taga-pabatay sunog mga kasama. Instead na unahing tumawag o unahing mag-Facebook Live o Facebook Live. Wala na tayong magiging dahilan na hindi tayo nakapagtawag dahil walang load. Straight. To the point. Meron din kasi na tatawag din ng rescue through Facebook Live. Hindi naman lahat, hindi naman all the time naka-monitor yung BFP. Oo. Straight. Lagi talaga yan nilang binabantayan yung mga tawag na tawag kanilang talaga. mga natatanggap. To the point. Again, 911. Pag area ng BARM, anywhere sa Bangsamoro region, pwede ko kayong tumawag. Kahit walang load, yung inyong mobile phone, i-dial po yung 911. Straight. To the point. Okay? Oras! 6:32 ng umaga mga kasama. RMN. Agoy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat. It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana. Rexino Forte. Mas paspas, banat sa upat!
Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab quality yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto? Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-om. Sulaipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang bangsamoro. Trabaho at oportunidad. Mas magandang kinabukasan. Kapag nagsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party. BFP. For Bangsamoro. Para sa Bangsamoro. Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, 'di ba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the certified energy booster and libido enhancer. Mega Man. Ito ay FDA approved. Mabibili lang sa mga butika. Lumalabas ang aming pagkalalaki at merong magagandang mga babae. To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Last sa tulong ng MX3 capsule na verified with alpha, beta, and gamma mangosteen. Ako si Michelle Franca, MX3 capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3, tunay, natural at original. ACS Kwarta Extravaganza. ACS Kwarta Extravaganza. Uy! Libreng sa cashback! Abangan ang pamimigay na cash prizes at gift pack na hatid ng Shield Bath Soap. 24 hours germ protection, galit sa sakit, may malasakit. Sobrang dali lang mga idol. Kailangan lang na may maipakita kayong color blue, yellow or pink sa pagsakay sa palibreng sakay ng DXMY 90.9 FM Cotabato. Automatic, mananalo ka na agad-agad. Ano pang inaantay nyo? Kita-kits tayo sa biyaheng Nottingham Village, Super, Town at vice versa simula July 28 hanggang 30, 2025. Handog sa inyo ng DXMY 90.9 Cotabato kasama ang Shield Bath Soap, 24 hours germ protection, galit sa sakit, may malasakit. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Radyo mo nationwide.
Tumpak na oras mga kasama, 6:37 ng umaga. Tuloy mga kasama sa ating programa. Uy, ngayon nga pala, may ng konti Radyo Maneb sa arangkada na libreng sakay ni DXMY at ni Shield Bath Soap mga kasama, ha? So, muling magbabalik naman. Yeah, oo. Marami nga nagtatanong sa atin kasamang Sir Erwin, yung mga papromo, mga ito nga, mga ipinamimigay dito sa DXMY, babalik pa siyempre. Basta ganito, malapit ng bare months, marami na yung mga activities, marami na yung mga babalik naman ng mga kasama na nakasanayan ninyo last year. For this July lamang, Radyo Manebs, jump pack tayo sa mga activity. Di ba? Today, simula ngayong araw hanggang 30, yung 31, yung ating libreng sakay. Kahit abangan ha, yung mga papunta ng Super, dadalo ng Downtown, dadalo ng Sisot Avenue, going to the Village, and vice versa. Yan yung magiging ruta for today. Then, pagsakay po ninyo, may chance kayong manalo ng mga papremyo sa loob ng mga sasakyan. Yung passenger multicab nating gagamitin. Yung kulay ng multicab, yellow. Then, meron niyang tarpaulin sa magkabilang gilid mga kasama. Ano? Libreng sakay na. Then meron pang cash prizes ata na ibibigay yung Team DXMY. Then may mga Shield Bath Soap products pa na ibibigay sa mga maswerteng winner. Okay, so abangan. Umaarangkada na ngayon dyan sa ating sa lungsod yung libreng sakay. So yung kabilang po sa mga dapat meron kayo, mga kasama, magpakita kayo ng dapat may pakita sila Radyo Manebs, color blue, yellow, or pink. Ito kasi yung kulay ng Shield Bath Soap. Parang ipa-blind ano sila. Kahit na malit na kulay lang. Color blue, yellow, or pink. Kung wala maipakitang any pink, Radyo Manebs, gamit man, bahagi ng damit, yung lipstick mo pink, pwede na yun. Basta masabing may pink. Kung yung lipstick mo, yung eyeshadow mo blue or yellow, pwede mo ipakita. Important, meron kang may pakitang kulay na hinahanap po ng Team DXMY and Team Shield Bath Soap ngayong umaga. Okay, so abangan ha. Yung ruta for today, Sinsot Avenue, dadaan ng supermarket, iikot ng downtown, yung sa harap ng plaza, babalik ng Sinsot Avenue, going sa Noche Dame Village, mga kasama. Straight to the point. Hatiduyan ng DXMY 90.9 FM Cotabato and Shield Bath Soap, mga kasama. Straight to the point. Sige. Oras natin mga kasama. 6:40 na po ng umaga mga kasama. Good morning muna sa ating mga viewers. Si Gila Abu, straight to the point, kasamang Radyoman Erwin at Ems. Magandang umaga sa inyo. Si Randy Santises, good morning din. Si Sala Hudi ng Lower Bagger, Sultan Kudarat. Si Main Masukat. Good morning DXMY, Sir Ems and Sir Erwin. From Taguig City, Manila Green Moss, New Lower Bikutan, Taguig City. Asawa ko na si Hadja Mindano Rain na Pika Akan, shout out. Si Dohe, good morning din. Merlin Sanchez Jeronimo, good morning. Si Sally Abdul Karim, good morning. Sembay Adam. Si Sonny Rosales, good morning Sir Erwin and Sir Ebs. Pwede pa shout out kay Jeffrey de la Serna Recla, City Agriculturist, City of Cotabato. Salamat. Sige. Shout out kay Jeffrey de la Serna. Good morning po. Si Bayo Mokol Sumidimbangwa, good morning din. Samsudin Mama Saunda, good morning din po. Straight to the point. Report mo rin mga kasama. Eto, malnutrisyon sa mga bata sa BRMM, patuloy na hamon sa detalye ng balita. Radyoman Ding Simangod. DXMY RMN Report. Nanatiling napakataas ang antas ng malnutrisyon sa Bangsamoro Region. Sa Nutrition Summit 2026 na ginanap kahapon sa Cotabato City, inihayag ni BARM Health Minister Dr. Cadil Jojo Sinolinding Jr. na batay sa pamantayan ng World Health Organization o WHO, ang antas ng stunting sa rehiyon ay kabilang sa kategoryang napakataas o very high, at sa ilang pagsusuri ay naitala rin ang napakataas na antas ng wasting.
Ayon sa opisyal, sinikap ng Bangsamoro Region na maibaba ang malnutrition rate sa rehiyon mula sa 45.2% patungo sa 33.6% sa loob ng 7 taon. Gayunman, pagkalipas lamang ng 4 na taon, umakyat ulit ito sa 34.6%. Aminado si Minister Sinolinding na ipinapakita nito na ang malnutrisyon sa BARM ay isang malubhang suliraning pangkalusugan na nangangailangan ng komprehensibo at pangmatagalang mga hakbang sa suporta ng local government units at mga katuwang sa sektor ng kalusugan. The picture of nutritional status of the region is very difficult. Difficult in a sense that we tried our best to bring down malnutrition rate from 45.2 pababa sa 33.6, and that is in a span of about 7 years. However, after 4 years, umakyat muli siya, so 34.6. Alam po natin na nagsikap at talagang nakipagtulungan ang ating mga LGUs. Kung titingnan po natin yung datos ngayon, tayo po ay nasa very high ang ating rate in terms of the WHO category. So, ang ating pong nakikita ngayon is the effect ng ating kakulangan sa ating investment for nutrition. Alam po natin, malaki po ang nagagawa ng ating mga LGU, malaki po ang nagagawa ng ating mga line agencies, lalo na po pag tayo ay natulungan ng ating mga development partners para po sa larangan ng nutrition. And with that, admittedly, napakahirap po ang sitwasyon ng Bangsamoro having the highest number of stunting in the whole country. But that is reality and we accept the challenge. Ang MOH, katuwang ang iba pang mga ministeryo, mga lokal na pamahalaan at mga katuwang sa pagpapaunlad ay nagpapatupad ng iba't ibang programa upang mabawasan ang malnutrisyon sa rehiyon. Ang mga programang ito ay nakabatay sa Regional Plan of Action for Nutrition o ARPAN 2023-2028 na naglalayong mapababa ang antas ng malnutrisyon sa BARM ng 10% pagsapit ng 2028. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangud Tatak RMN. Chumo Nationwide. Maraming salamat Radyoman Daisy Mangod. Samantala, si RMC Chief Dr. Dimaren pinasalamatan naman ang mga BTA Parliament members matapos makabiyaya ng isang unit ng garbage compactor truck. Sa detalye ng balita, Radyoman Judy Mapalaw. DXMY Tatak RMN Report. Nagpasalamat kay Member of Parliament Alindato Pagayaw si Cotabato Regional and Medical Center o CRMC Chief Dr. Ismael Dimaren matapos silang makatanggap ng isang unit ng garbage compactor truck kahapon. Sinabi niya sa DXMY na isa itong malaking tulong lalo't lumalaki at mas dumarami umano ang pasyente ng nasabing bahay pagamutan kung kaya't dumarami rin ang nakokolektang mga basura. Nabatid na mga garbage compactor truck na ipinamahagi ng mga miyembro ng parlamento ay mula sa kanilang Transitional Development Impact Fund o TDIF at ipinatupad sa pamamagitan ng Ministry of Environment, Natural Resources and Energy o MENREBARM. Kami po ay nagpapasalamat kay Dato Pagaya sa kanyang binigay na garbage compactor. So ito po ay napakalaki talaga, napakalaking tulong itong bigay niya dahil po sa marami po ang aming basura, aming waste disposal. Dahil po ang Cotabato Regional and Medical Center ay nag-expand po, lumalaki po ang ating hospital, marami ang pasyente, aming kumaming pinakakain at mga pasyente, marami po ang ating mga basura. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak Carmen. Maraming salamat Radyoman Judy Mapala. Samantala, AMS General Services Division tumanggap din ng garbage compactor kahapon. Detalye ng balita, Radyoman Maestro Rahib Bansaw. DXMY Tatak RMN Report. Matapos ang matagal na paghihintay at paulit-ulit na kahilingan, opisyal na tinanggap ng AMS sa General Services Division ang isang garbage compactor na ipinagkaloob ni BTA Member of Parliament Alindato Pagayaw para sa mas epektibong pamahala ng basura sa loob ng Bangsamoro Government Center. Ayon kay Mubarak Kamanan, Administrative Officer 3 ng AMS sa General Services Division, matagal na lang hinihiling ang naturang kagamitan upang mapabilis at maging mas epesyente ang pangongolekta ng basura
Sa loob ng Bangsamoro Government Center, nagpasalamat si Manan kay MP Pagayaw sa agarang pagtugon sa kanilang mga pangailangan at tiniyak na maayos nilang gagamitin at pangalagaan ng garbage compactor upang higit pang mapabuti ang serbisyo at mapanatiling malinis ang Bangsamoro Government Center. Ito po ay napakalaking tulong po na may tulong po sa General Services Division. So, katulad ng sinabi ko, kami po ay lubos na nagpapasalamat po kay MP Honorable Alindato Pagayaw. Ito po ay aming pangingatan at gagamitin po namin ito sa wastong paraan po. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi, Bansa Tatak, Armen. Radyo mo nationwide. Maraming salamat, Radyoman Maestro, sa balitang yan. To the point. Morning pa rin kay Matwa Manguda. Good morning, DXMY. To Ismael Usman Alhaj ng Tanwil, D.U.S. Morning. Kaya ating City Sports Coordinator at Katma President Toots Apto, sir. Maing buntag. Straight to the point. Si Ampog Ulasa. Sino ba ito? Straight to the point. Oy, sa mga nagtatanong nga pala, kumusta na si DXMY AM Radyo Manab 729? Straight to the point. Pakita mo nga, Kuya Rick, yung update natin. Ha? Maya. Later. Kay si DXMY 729, mga kasama, malapit na. Straight to the point. Abangan ninyo yung pagbabalik ng ating AM DXMY 729. Straight to the point. Magbabalik na sa ere. Ongoing yung construction. Binibilisan natin Radyo Manab. Straight to the point. Ito yung sa mga nagtatanong, kumusta na siya? Ito na ho yung kanyang kasalukuyang itsura ho ngayon. Straight to the point. Yung itsura ng ongoing construction natin. Straight to the point. Yung magiging location natin, straight dyan sa Tamuntaka, Bubong Road, mga kasama. Straight to the point. Ganda yung area natin, Radyo Manabs. Kasing malamig. Straight. Presko yung simoy ng hangin. Straight to the point. Magandang morning kay Baygira Urak Usman. Salam Sir Erwin and Sir Ebs. Mapita, maraming naka-DXMY dito sa may Site 2. Tamuntaka 1. Morning. Sa may Site 2. Okay, Sir Taha Inok, sir. Maing buntag. Straight to the point. Ayun na, pwede na ipakita, Koys. Straight Pati kami to the point. nabibitin Bitin. Bitin. Oo. Si Sir Taha. Good morning. Morning, Ludi, sir. Straight to the point. Long time no sila, sir, ha? Kailan ko wala sa kailan teres. Medyo matagal na. Straight to the point. Samantala, mga kasama, habang pinaprepare pa na yung itsura ng magiging bagong station natin na yung ongoing construction. Sa Bubong, yung DXMY 729, pinapaalalahanan pa rin ng mga kasama ng City TMC ang lahat ng mga car owner na pumapark sa kalsada lang. Dahil kahapon, sa pag-iikot ng City TMC, sa bahagi ng Rosa Range 4 at Rosa Range 1, maraming nagre-reklamo kasi kasamang Sir Erwin na kung saan yung 2 lanes, mukhang na-ocupa na. Ginawa ng paradahan. Kasi siyempre, ganyan talaga eh. Sige, mamaya, pag-uusapan natin yan. Tsaka yung may naglagay ng reserve parking. Kala mo, may-ari na daw ng parking area eh. Sa kanyang Pero sa public naman. Ito muna. Straight to the point. Ito muna yung status ng construction sa new DXMY 729 building and DXMY 90.9 FM mga kasama. Straight to the point. Yan. Straight. Malapit na yan. Mabilis na yung mga kasama. Straight to the point. Yan yung ongoing construction. Straight. Ng ating magiging bagong building. Straight to the point. So, abang. Hopefully, maka-test broadcast tayo, Radyo Manabs, early next week. Straight to the early next month pala, August. Sana masubukan natin kung tutunog na ba siya. Straight to the point. So yan, magkakaroon na tayo ng bagong sariling building, mga kasama. Maganda, malaki. Oo. Sa mga bibisita doon, welcome.
pag tapos na yung ating maging bagong station building. Straight to the point. Sige. Magandang umaga kay Hadja Johara Sam Sangkad. Magandang morning, straight to the point. Barangay Langeban, Mother Kabuntalan, Kadalam City. Kadalam City. Bago pa nga. Kadalam. Ibig sabihin baha dun sa kanila, sir. Sige. Lipat tayo. Tulad nga ng binabanggit natin mga kasama, yung mga parking area na kung saan ginagawa ng yung sidewalk, and then sa mga barangay-barangay dahil nag-iikot nga ang CTTMC kasamang Public Safety Office. Nasa linya si Chief Muinul ng CTTMC. Magandang morning po, Sir Nul, sa DXMY, kasama si Manager Sir Erwin Cabilbigan at Eb Sabang po. Good morning, sir. Morning po, sir. Yes, magandang umaga rin sa lahat po ng ating tagapakinig, Sir Ed, and Sir Erwin, saka sa ating mahal na mayor, mahal na vice mayor. Magandang umaga sa lahat. Opo, kumusta ang pag-iikot po ninyo? Balita namin, may mga wrong parking, reserve parking pa ng mga area sa mga public, daanan nun ng publiko, ng gilid ng kalsada. O, gilid ng kalsada, Sir Nul. Yes, anyway, inaaraw-araw po natin yan. Ililinisin yung area po ng mga obstructions sa area. Katulad nga nung Monday, July 27 ba yun, pati mga area ng barangay, sine-check na rin natin kasi marami nagreklamo nga na halos hindi na makadaan yung mga sasakyan nila sa mga obstructions na parkings. So yun, unang-unang pinunta natin dito po sa may RH4. Dito po banda sa may Ocampo School kasi parada naman talaga yung mga maraming sasakyan po ng mga estudyante natin. So yun, pati yung kamunuan po ng Ocampo, kinausap po natin para po doon sa kaayusan ng mga parking ng mga estudyante nila sa area. So far, sabi nga nung pamunuan ng school, masalamat sabi niya, sir, kaya nagpunta kayo dito, pati kami rin. Medyo nahirapan din kami dyan, kaya medyo may katigasan din ng ulo itong mga estudyante natin dito. Kaya sabi ko sa kanila, makipagtulungan kayo sa amin, anytime pwede kayo magtawag kung may mga nakapurong parking dyan, para kami na po ang bahala. And then pati mga barangay official, sinama natin para masaksihan nila yung mga obstructions na nangyayari sa area na yan, sa Rage. Opo, ano yung mga naging arrangement, sir, since na napasyalan nga ninyo yung mga pinaparkingan ng mga estudyante dyan sa may Ocampo and sa Rosary Heights 1 din po? Yes, sa ROAS naman din, ganun din, same story. Marami ring mga obstruction doon na nangyayari. So, sinamahan po tayo ng ating butihing barangay chairwoman, si Fred Morales, kasi isa rin siya sa nagpadala ng sulat po sa LGO ng Cotabato City. Kaya po tayo nagka-action ng kaagad dahil reply po ng ating vice mayor, ating mayor na ayusin ito lahat dahil kailangan po yung kaayusan po ng ating syudad, Sir Erwin. Okay. Yung sa downtown area ata, sa ibang yung sa mga major states natin, yung nasitad ng mga establishmento na naglalagay ng reserve parking, ano mga napag-usapan nyo rito? Makarang sitahin po ito, sir. Actually, yan, hindi rin tayo nagpapabayad yan sa mga kinukordon nila yung kanilang mga harapan sa mga establishment nila. Pero yun na nga, almost marami na kami na ikarga ng mga kagamitan na nilalagay doon. And then the same time, kinakausap natin yung establishment, bawal po yan. Dahil yan po ay road right of way. Hindi po yung kasama po sa building niyo na nabili. Sa public po yan. Kaya bawal po i-cordon yung area na yan dahil pang public yan ng mga parking. So wala naman silang resistan. Naintindihan naman nila yung paliwanag natin. Ang ginagawa na natin, kinakarga na kung ano man ang nilalagay nila doon, kinakarga natin sa sasakyan na Erwin. Ano yung paliwanag nila doon sa binabagit na reserve parking? Para kanino daw yun? Hindi pwede reserve parking yun. Para daw sa kanilang mamimili, mga customers. Pero which is hindi pwede yun. Kung sino mauna magpa-parking, sila yung maka-park doon.
Kasi hindi po kasama nga sa establishment nila yung harap nila na kung baga sa kanila na. Yun ay para sa Erwin. Ayun. Para naman sa mga motorista na nais pumarada and then may makitang ganun, hindi siya pwedeng pumarada doon dahil may nakalagay na reserve parking, may tali. Ano po yung pwede nilang gawin? Actually, pwede nilang tanggalin yon, parking sila. Kaya lang, iniwasan naman natin kung sila mismong magtatanggal, baka mag-aaway lang sila nung establishment. Kaya yan ang masakit dyan na Sir Erwin. Hindi lang magre-react yan mga yan pag kami yung nakikita nila. Pero pag ibang tao yan, magre-react yan sila. Ayun. Siguro kung ganun yung situation, may malapit na mga enforcer, pwedeng ipagbigay alam para babuksan. Yes, kung may makikita silang mga PMC doon sa area, kasi lagi man natin sinusuro yan, pwedeng utusan yung enforcers natin nung pwedeng mag-park na para yung traffic enforcers yung mag-alis doon na Sir Erwin, pwede yun. Ayun. May binabagit kayo, pumapasok na ako kayo sa mga barangay. May RH4, RH1, ano pa mga barangay pupuntahan po ninyo? Yung mga... kahit saan po barangay, basta mag-request po sila sa atin, dadaan po sa ating Bahal na Mayor. Pag maka-request po yan sila, anytime kahit saan yan, asisahan po natin yan sa mga interior ng barangay. Kasi ang sa ngayon na Sir Erwin, ang pinapriority natin, yun dito sa mga major thoroughfare natin. Pero kung may mga request sila o nakikita sila sa kanilang mga barangay na sobra na yung mga obstructions, so anytime, kasama po natin ang public safety dito, na action na natin yan. Opo, malinaw sir. Wala na pa kaming katanungan. Baka meron po kayong nais na pakiusap sa mga car owner, sa mga motorista natin, sa mga nagpaparko, kung saan-saan man. Ano ba yung dapat nilang gagawin? Yun ang lagi kong sinasabi, Sir Erwin, Sir Edge. So, i-observe na lang nila yung discipline. Tingnan na nila kung nakaka-obstruct pa sila o hindi, para hindi naman sila makagambala sa ibang tao. Kung ang masakit sa kanila, masakit din sa kasama nila. Kaya panalitiliin na lang yung disiplina sa pagmamaneho, pagpa-parking, kung ano man dyan, para iwas po sa sakit ng ulo. Sir Eds, yun lang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salamat din po sir. Good morning po sa inyo. Lahat ng tanong, straight to the point. Mga kasama si Chief Muinul ng CTTMC, kaugnay nga dito sa mga obstruction na kanila pong sinisita. Yung mga eskwelahan, yung mga estudyante, dahil halos ganyan, hindi naman lahat, pero maraming estudyante na may mga motorsiklo. Yun yung problema. Park anywhere, to the point na nagiging sagabal na sa maayos na flow ng traffic. Saka pagka gusto mong pumasok sa mga ganyan, pag nakikita mo yung mga nakapark na ng mga motorsiklo sa gilid ng linya ng kalsada, parang nag-aalanganin ka kasamang Sir Erwin, baka kasi biglang masagi natin. Kaya naman basta yun, talagang nakakasagabalo siya. And then yung sa mga barangay, from dito sa sentro, papasok raw sa mga barangay mga kasama. Yung concern sa pagpaparada malaking problema na. Halos hindi na makakausad yung mga sasakyan. Yun yung problema natin ngayon ang dami mga sasakyan, pero limitado yung space na pwedeng paradahan. Kung sa ano pa, toklat. Sa Bisaya pa, toklat na. Akuha na. Pag walang maparadahan sa kalsada. Isa pa pwedeng gawin, pag walang maparadahan na Jones, during the day, sa kalsada pa rin. Maliban doon, punta kayo doon sa mga establishmento, sa mga malls. Magkunwaring mag-shopping. Pero parang natuto na rin yung mga malls ngayon. Of course. Sa Alnor, dito sa Alnor, bawal nang pumarket yan. Kung papark ka man, pwede, pero babayad ka. May bayad na, hindi na tulad ng dati. Sa ibang lugar, pipila ka, parada ka. Okay, malapad yung parking area. Paglabas mo, hanapan ka ng resibo. Kung wala kang may pakitang resibo, bayad ka 100 pesos. So, ganun sila. Dahil para maiwasan yung pupunta lang, makikiparada lang. At yung iba rin, like for example, ganito, bumalik na yung klase. Yung mga estudyante, ginagawa rin nilang parkingan yung mga parking areas ng mga department store, malls.
Hindi lang dito sa lugar natin ha. Ang sinasabi natin to dito In general na. In general. Para-paraan lang yun eh. Straight Pero to the iwan point. mo yung motorsiklo mo, for instance. Pagbalik mo, hinila ng mga enforcer dahil sa gabal sa kalsada, saan mo hanapin yun? Oo. Ayun na lang. So maging responsible owner tayo ng atin mga sasakyan iparada sa tamang lugar, mga kasama. Straight to the point. Habol natin si Fatima Uto Abdullah Ayob. Magandang umaga sa Rosary Heights, number 9, Esteros naman to. Hadja Johara Sam Sangkad, magandang morning. From Barangay Kabuntalan pala. Sa may Langiban. Kabuntalan. Good morning. Happy birthday nga pala kay Kuya Boy Lausa. Happy birthday, Kuya Boy. Sa Native Coffee. Happy birthday, Kuya Boy. And then, get well soon, Dato Amir Sinso at Rajuman Ebs. So, yung ating information na tanggap kanina na siya po'y isinugod sa pagamutan kahapon. Magaling ka, Rajuman Dato Amir Sinso. Straight to the point. Paalam na kami sa ngalan po natin mga partner sa Master Control Chief Alvin Castillon, sa Digital kasamang Ricardo Eric Madama Jr. at Coordinator Rajuman Maestro Ray Bansao. Kami yung nakasama Rajuman Ebs Abang at Rajuman Erwin Kabilbigan. Tatak Arimen. Straight to the point.